Magandang umaga mga kababayan. Ako po ulit si Deo Dorano. Kokomentaryuhan lang po natin yung reaksyonan lang po natin yung ano ni Claire Castro regarding sa pag hindi pag ano ni OSG Guevara doon sa Supreme Court. Kasi ang sabi po ni OSG Guevara na hindi na tayo member ng ICC. So bakit pa tayo aatin dyan sa Supreme Court sa habeas corpus niya? Pinitisyon nila Veronica Paulo Baste Duterte. So kailangan po nilang abogado. Bakit? Ito si Claire Castro, abogada naman ito eh. Ba't hindi lang siya? Magaling ito. Diba? Ba't hindi na lang siya mag-represent dun sa Supreme Court? Doon niya ilabas yung galing niya. Baka maging Chief Justice pa siya. Diba mga kababayan? Pakinggan po natin ang sasabihin niya mga kababayan at re-reactionan po natin. Pero siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya. Kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Bahala na si Solicitor General Menardo Guevara na personal na pag-assess kung nararapat pa ba siyang manatili sa kanyang posisyon. Ito ang naging pahayag ng Presidential Communications Office matapos tanggihan ng Solgen na irepresenta ang mga ahensya ng pamahalaan sa Korte Suprema ukol sa inihaing petisyon mula sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mahalaga na makahanap ng abogado na epektibong may pagtatanggol ang pamahalaan. It's very important, it's very significant to get another lawyer who's very competent and very effective. Hello mga kababayan. So, suggestion niya, kailangan makahanap ng very competent na lawyer. Bakit hindi na lang ikaw, ma'am? Abogada ka naman, di ba? Magaling ka naman eh. Dapat ikaw na lang humatin doon, ma'am, para lalong magkawindang-windang yung gobyerno natin ni Marcos. Di ba, ma'am? Tuloy po natin ang kanyang kakulangutan, mga kababayan. In defending the causes of the government. Nagpasalamat naman si Solgen Guevara sa mensahe na ito ng Malacanang at sinabing ang OSG ay hindi lamang tagapagtanggol ng gobyerno kundi isa ring tribune of the people o tagapagtanggol ng interes ng taong bayan. Di ba? Katulad ng sinabi ni hindi lang ang OSG tagapagtanggol ng mga taong gobyerno. Kami rin, ang OSG rin tagapagtanggol din ng taong bayan. Tama naman po siya. So no question naman si doon. Kasi alam mo, lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno, pasweldo lahat ng taong bayan niya. Bakit mo, kung ikaw OSG ka, bakit mo ipagtatanggol itong mga tao to na hindi na nga tayo membro doon? Bakit ko ipagtatanggol sila? Alam naman nila yan, hindi tayo member. Dito, pinakikita lang siguro ni OSG Guevara na illegal yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. So, kailangan ko bahala kayo dyan. Hindi ako makikipag-cooperate dyan kasi hindi na tayo member ng ICC. Yun siguro ang pagkakaano ni Guevara, OSG Guevara doon sa Supreme Court. Hindi na kami sasagot dyan kasi hindi na tayo member ng ICC. Ituloy po natin mga kababayan. Ukol naman sa mga nananawagan ng kanyang pagbibitiw, ayon sa Solgen, tanging ang Pangulo lamang ang may karapatan na magtanggal sa kanya sa posisyon. Noong Lunes, nagsumite ng isang manifestation at motion ng Office of the Solicitor General o OSG para sa recusal mula sa 3 petisyon ng habeas corpus na inihain ni Davao City Mayor Sebastian Duterte, Representative Paulo Duterte at Veronica Duterte. Binigyan diin ng Solgen na ang Pilipinas ay walang legal na obligasyon na makipagtulungan sa ICC. Sa 9 na pahinang mosyon, sinabi ng OSG na ang pag-alis ng bansa
mula sa Rome Statute noong 2019 ay epektibong nagwakas ng obligasyon nitong makipagtulungan sa mga pagdinig ng ICC. Bagay na sinang-ayunan naman ng Malacanang. Maliwanag po kung inyong nabasa ang manifestation po ni Solgen Leonardo Guevara. Binanggit lamang po niya na siya po ay naniniwala na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Yan din naman po ang tinura noon pa ng Pangulo. Pero hindi... Tingnan mo, sinang-ayunan nila yung sabi ni OSG Guevara doon sa Supreme Court. Kasi nga, hindi naman talaga tayo membro na. Ganon din daw po ang sinasabi ni BBM. And yet, nandun ngayon si Pangulong Duterte sa Netherlands, ICC, Detention Center. Mga kababayan, sa bibig nila mismo galing sa Pangulo na hindi na tayo makikipagtulungan sa OSG. Dahil hindi na tayo, sa ICC, sorry po, ICC pala. At yun, ganun din ang sabi ni OSG Guevara. Ganun din ang sabi ni BBM. Tanong ko lang po, sa kaila Claire Castro, bakit nandun ngayon si Pangulong Duterte sa ICC? Ma'am, bakit nandun? Hindi na tayo member. Sa bibig mo na rin mismo na hindi na tayo member ng ICC. Ma'am, parang maliwanag pa sa sikat ng araw yung pagtataksil ng gobyernong ito sa isang Pilipino na nagsilbi ng maayos sa buong bayan ng Pilipinas. And yet, nandoon ngayon naka-detene sa ICC. Na sa bibig mismo ninyo na hindi na tayo membro doon. Di ba, ma'am? Bakit nangyari ito? Tingnan niyo ang sagot niya, mga kababayan. Ituloy natin yung kakulangutan ni Claire Castro. Hindi po niya nabanggit kailanman sa kanyang manifestation na mali ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol. Nel Maribuhok, UN. Mga kababayan, sumang-ayon sila kay OSG Guevara na hindi na tayo member ang Pilipinas sa ICC. Tingnan mo yung palusot nila. Hindi naman talaga sinabi ni OSG Guevara sa manifestation niya na hindi tayo pwedeng makipagtulungan sa Interpol. Ma'am, sa aking pagkakaalam, ang warrant of arrest, saan ba galing? Nag-issue. Diba ICC, ma'am? O. Kanino binigay ng ICC? Sa Interpol. Sa tingin mo kaya, ma'am, kung walang ugnayan ang Interpol at saka ICC, sa tingin mo kaya susunod yung Interpol sa ICC, ma'am? Tanong ko lang po to sa inyo. Susunod kaya ang Interpol sa inisyu nilang warrant of arrest para kay Pangulong Duterte? O baka naman sangay sila ng ICC, ahensya sila ng ICC, ma'am. Kaya agad-agad naglabas ng red notice ang Interpol. Which is, pwede pong pigilan ni Pangulong Marcos yan. Diba po? Katulad ng sinabi nyo, hindi tayo pwede makipagtulungan sa ICC dahil hindi na tayo member. Pero, and yet, nandun ngayon si Pangulong Duterte, nakadetene sa ICC. Ang sinunod ninyo, ang Interpol. Tama ba yun, ma'am? Dahil sa Interpol, nandun ngayon sa ICC Bakit sa ICC napunta, ma'am? Ba't hindi nakadetene doon mismo sa Interpol? Yun ang tanong ko. Wala bang detention center ang Interpol, ma'am? Sige nga po.
Paliwanag niyo po, ma'am. Wala bang agency ang Interpol? Bakit doon nakadetine sa ICC si Pangulong Duterte? Katulad ng sinabi mo, hindi tayo sumunod sa ICC, pero hindi natin pwedeng hindi sundin ang Interpol. Bakit? Ano bang Interpol, ma'am, sa ICC? Ano bang ugnayan nilang dalawa? Di ba ahensya sila ng ICC? Madam Claire Castro? Maglinis ka, ma'am, ng mga kulangot mo, ma'am. Pinaikot-ikot mo yung mga taong bayan. Niluloko nyo naman harap-harapan. Bakit dinala ng Interpol doon sa ICC? Kung ang warrant of arrest ang nag-issue ang Interpol, saan dapat dali ng Interpol yun? Wala ba silang detention center? Talagang diretso sa ICC, ma'am? Mamaliwanag pa sa aking palagay, ang warrant of arrest galing sa ICC. In-implement lang ng Interpol. Bakit? Ahensya, agency po sila ng ICC. Diba po? Alam nyo po yan, abogada kayo, mami. Oh, bakit nandun ngayon kung ang sinasabi mo na hindi naman sinabi ni OSG Guevara na hindi tayo pwedeng makipagtulungan sa Interpol? Siguro naman ang Interpol, ma'am, may detention center din. Dapat doon dinala si Pangulong Duterte, hindi sa ICC. Tama po ba? Bakit doon siya dadala ngayon sa ICC? Wala bang detention center ang Interpol, ma'am? Paulit-ulit na ako rito, mama. Di ba po? Bakit ganun ang nangyari, ma'am? Kay Pangulong Duterte, nandun ngayon sa ICC. Eh, sa bibig niyo mismo galing na hindi na tayo pwede makipagtulungan dyan. Kasi hindi na tayo membro. Tama naman, sabi mo, tama naman si OSG Guevara. Tama, yun din ang sinabi ni Pangulong Marcos. Pero, ang sabi mo, hindi tayo pwedeng hindi makipagtulungan sa Interpol. And yet, dapat, nasa Interpol lang, hawak lang si Pangulong Marcos doon ng Interpol. Wala bang detention center ang Interpol, ma'am? Talagang dadalhin talaga nila sa ICC? Tanong lang ito, mama, para naman na mabawas-bawasan yung kulangot mo dyan, mag-isip-isip ka rin kung alin ang tama dito sa atin dalawa. Ako, nagkukomentaryo lang sa mga sinasabi mo. Ang inaano ko lang kasi, dinidiktik nyo sa taong bayan na hindi na tayo membro ng ICC. Alam ng lahat yan. Pero nandun ngayon si Pangulong Duterte sa ICC. Di ba po? Ang nag-issue ng warrant of arrest ang ICC. Dinaan lang sa Interpol, ba't kayo pumayag, ma'am? Ang presidente mo, ang amo mo dyan. Kahit na Interpol, ma'am, mag-issue ng 10 warrant of arrest yan, pag ayaw nila, wala silang ayaw ng amo mo, walang magagawa yan. UNTV News and Rescue. Di ba po? Walang magagawa yan, ma'am. Interpol na yan. Bakit? May karapatan si Pangulong Marcos na pigilan yan. Pero ang hindi. Hindi nyo nagawa. Hindi nyo nagawang pigilan. Anong ginawa ninyo? Pagkadampot nyo sa airport, dinala nyo sa Villambor. Paano pa kayo nag-arkila pa kayo ng private jet? Pera nyo ba yung pinambaya doon, ma'am? O pera din ng taong bayan yun? Katulad ng sinabi mo, kailangan gastusan. Ma'am, hindi ba kayo nahiyan yan? Niloko nyo na yung bayan. Dahil pagpadala nyo na isang Pilipino na naminidilbihan dito ng maayos sa bansa natin, parang pinadala nyo doon, kasuhan nyo yan. Di ba? Parang pagtataksil sa bahay nyo, ma'am, harap-harapan po yun. Grabe. Hindi ko lang alam kung paano ka naging abogada, ma'am. Ako, hindi naman ako abogado, pero hindi rin naman ako matalino. Bobo nga ako, hindi nga ako marunong masyado mag-English. Nakita mo naman, pag nagsalita ako rito, parang hindi ko nga mabigkas ng maayos yung jurisdiction. Pero ikaw, ma'am, abogada ka, mag-isip-isip ka naman. Hanggang dito na lang po ako, mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat, magandang tanghali, magandang gabi. At
Magandang umaga, Pilipinas. Don't forget, vote straight PDP laban. God save the Philippines.